Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Welcome dito sa ating live. Salamat po, Panginoong Jesus. At kami ay muling nandito. Welcome sa ating live. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Salamat po at maaga mo akong ginising. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, billions of angels of the Lord. You are good at all times. Welcome dito sa ating live. Tawagin na ang iba. Tawagin na. Tawagin. Huwag kalimutang i-love at i-share ang ating live para maraming makarinig sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for a new day. Thank you, Jesus. Tawagin na ang ating mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's so good. Amen and amen. We exalt you, Lord Jesus. Holy Spirit, guide me in every step of the way. Yes, for God's purpose and glory. Ang ating thumbnail, ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. And when it is happy moments, praise the Lord Jesus Christ. If it is difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are good at all times. Ayan, welcome dito sa ating live. Ito na naman tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Ayan. So welcome Facebook joiners and viewers and also YouTube viewers. God bless us all. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit.
Ako ay muling nagising kahit pagod ang aking katawan. Lord, thank you. I am victorious because my God in Jesus' name is victorious. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Are you victorious? So kung kayo man ay victorious, dapat na magsabi kayo ng praise the Lord Jesus Christ dahil tayo ay victorious. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, no? So ayan, mas medyo maaga tayo ngayon at salamat sa Diyos at ako'y nagising. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. So simulan na natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Hesus Kristo, no, mga ka-Team Jesus, sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. Okay, hallelujah. Salamat and welcome dito sa ating live. With Tita Bits, fresh from the bed. So ayan, no, mga ka-Team Jesus, tayo ay magpuri sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus.
Yes, Lord, andito ulit kami sa trono ng iyong kaawaan. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan. Higit sa lahat, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. We love you, Lord Jesus. Forever po kami na tumatanaw sa iyong kabutihan. Utang na loob namin ang aming muling pagkabuhay. Salamat po. At isa kami sa pinili ng Diyos Ama upang mabigyan ng kanyang kaawaan, upang magkaroon ng panibagong buhay. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, we adore you. We glorify your name. We worship you. Hallelujah. Make us worthy of you today. Sa araw-araw ng mga buhay namin, nilalakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesucristo. Wala kaming magagawa kung wala ka. Patuloy kaming sumusunod sa iyong kalooban. Sa kalooban ng banal na Espiritu. Patuloy kaming nagpapakumbaba. At kinikilala namin na we are nothing apart from you. Wala kaming pwedeng ipagmayabang kung anong meron kami. We are nothing without you, Lord Jesus. You are the real vine, and we are just the branches. Whoever believes in you, whoever remain in you, will bear much fruit. Kaya we decided to remain in you, Lord Jesus. And here we are, send us. Gamitin mo ang aming mga buhay upang kami ay mamunga ng maraming mga kaluluwa sa iyong harapan, sa iyong trono, sa iyong kaharian, Panginoon Jesus. Hallelujah. Send us. Send us and guide us with your Holy Spirit. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Forgive us for our sins. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harap. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng aming mga kabigatan, ang lahat ng aming mga sitwasyon, ang lahat kung ano mang mayroon kami. Father God, we are your adopted children. You know our needs more than anyone else. Kaya doon kami sa iyo nakikipag-usap. Doon namin binibigay sa inyo ang aming mga hinaing, ang aming mga problema, ang aming mga sitwasyon sa buhay. Oh Lord God Almighty, thank you so much. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, maraming salamat at ikaw ay nangusap sa aming kapatid. We welcome you now, as you said, 2 or 3 gathered in your name. You are in our midst. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit, we welcome you. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Almighty Father, we worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, mangusap po kayo sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyong harapan. Hayaan mong maranasan namin ang iyong presensya, Banal na Espiritu. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kaluwalhatian, ang kagalingan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kawaan, ang kanyang pagiging Diyos na walang hanggan. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay aming binabalik, pinasasalamatan ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ng Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Ayan, ngayon ay Wednesday morning dito sa Houston, Texas. At January 29 na! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. January 29 na mga ka-Team Jesus. Malapit nang matapos ang January, ang month of January. At shout out sa Team Jesus members na sumuporta doon sa pag-like, pag-love ng bahay ng Diyos at ang inyong mga dasal. We appreciate that much. Kasi the prayers of the righteous avail it much. So in God's perfect time, yung bahay ng Diyos ay mabibenta na yan at ito'y gagamitin natin as the Holy Spirit leads kung saan niya gustong gamitin ang proceed. Pagkatapos na mabayaran natin kung ano man ang kulang natin doon, mayroon pa tayong kulang doon sa mortgage niya. So babayaran yun, malaki pa. So God willing ay magkaroon naman ng equity o ng profit para magamit para sa kanyang ministry, kung ano man ang plano ng Diyos. Okay, so dito tayo sa Bible natin. Bible. Okay. So noong nakaraang araw, Martes, ang binigyang pansin dito ay ang awa ng Diyos, no, sa Israel. So, ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa atin ay, yun na nga, palagi niyang ini-specify na tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng kaawaan lamang ng ating Diyos Ama. At tayo ay isang malaking pribilehiyo na tayo ay isa sa mga pinili nito. Hintil o kaya'y Hudyo. Ayan. At isa ring idea, isa ring
aral na itinuro ng Diyos sa atin, excuse me, ay ang hindi ka kailangang mag-alala kung ikaw ay pinili ng Diyos, kung ikaw ay tinawag ng Diyos. Magaya tayo kay Samuel, here I am, send me. Ayan. So ang Diyos ang bahala dyan. Ang Diyos ang bahalang gagawa ng paraan, gagawa na ang mag-provide sa lahat-lahat kung ito ay kalooban niya. Kaya ganun lang ang gagawin natin. Hindi kailangan ganito ang graduate tayo ng ganyan, graduate tayo ng ganun. No, hindi kailangan yun. Ang kailangan ng Panginoon ay ang mga puso natin na tayo ay handang sumunod sa kanyang kalooban. So yan ang importante sa mga buhay. Sa buhay Kristiyano, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. No? Ang pagsunod. Okay. So hallelujah. Praise the name of the Lord. Ayan. So kagaya ko ba, halimbawa, bawat araw, pagising ko, hindi ko iniisip kung, Lord, ano na naman ang sasabihin ko? Lord, ano na naman ang susuotin ko? Oh. Nagpo-provide ang Panginoon. Sinasabi niya, ang suotin mo yan, ang suotin mo ngayon. Okay, Lord. O, kaya ito naman ang suot ko ngayon. Ganun ang kasimple yun. Kahit sa paghanap ng damit na susuotin ko, tinatanong ko pa yan sa Holy Spirit. Holy Spirit, ano ang susuotin ko ngayon? Anong gusto mong isuot ko ngayon? Oh. Sabi niya, ayan, ang isuot mo. Ayan, ganyan. Kumuha ka ng maroon doon. May maroon kang ganyan. O, ganito mo yan sa liig mo para hindi ka lamigin. O, ayan. O. Inubo na nga ako sa lamig. Yan, hindi ka lamigin. O, suot mo yan. O. Nakasuot na ako ngayon. O, diba? Sinusuotan ako ng Diyos araw-araw na ako'y humaharap sa inyo. Hindi ko yun kagustuhan o hindi sa sarili ko. But the Holy Spirit is telling me, use this, wear this. O. Kaya andito ulit ako ngayon. Mayroong nasuot. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, ganun kasimple. I am dependent with the leading of the Holy Spirit. Hallelujah. Okay, dito tayo sa Romans 11 verses 13 to 24. 13 to 24. Ayan. So, 1, 29, 25. Ang kaligtasan ng mga hindi Hudyo. So, ito ay ang kaligtasan ng mga hindi Hudyo. So, sino ang mga hindi Hudyo? Tayo yon, mga hintil na sa pamamagitan ng kanyang kaawaan ay tayo ay isa sa mga pinili ng ating Panginoong Diyos Ama. Okay, dito na tayo. Nasaan ang inyong mga Biblia? Basahin ang mga Biblia. Ang kaligtasan ng mga hindi Hudyo. Ngayon, ito naman, dito tayo sa 13. Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinirarangal ko ang tungkuling ito. Ayan, si Pablo, ginawa nga siyang apostol para sa mga hintil. 14. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko Hudyo para sumasampalataya ang ilan sa kanila at mailigtas. Kung ang 15, kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga Hudyo ang naging daan para makalapit sa Kanya ang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang maidudulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para ring muling binuhay. Amen. 16. Maihahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganoon na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganoon na rin ang mga sanga nito. 17.
Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. Okay? At kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. 18. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin ninyong mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin ninyo, dito tayo sa 19, pinutol sila para maikabit kami. 20. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo. At kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Huwag kayong magmataas. 21. So yan o, huwag kayong magmataas. 21 na tayo. Sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. 22. Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Pero kung hindi, kayo naman ay puputulin din. Kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. 23. At kung hindi na nagmamatigas ang mga Hudyo, kundi sasampalataya, ikakabit din silang muli sa puno. Dahil kaya itong gawin ng Diyos. 24. Sapagkat kung kayong mga sanga ng olibong ligaw ay maidugtong niya sa olibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Hallelujah. Holy Spirit, salamat sa iyong mga salita. Mangusap po kayo sa amin ngayon. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso. We welcome you in our midst today. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. Dito tayo sa mensahe ng Diyos. So, alam natin na si Apostol Pablo, siya ang pinili ng ating Panginoong Jesucristo upang maging apostol sa mga hindi Hudyo. Kaya nga, di ba, na-mention natin kahapon na siya ay pinadala ng Holy Spirit sa iba-ibang dako ng Asia at doon din sa Europa. Nakarating siya doon sa Europa upang sa ganon ay maibahagi ang kaligtasan na libre. So siya yung sabihin nating ginamit ng Diyos upang tayo rin na na hindi Hudyo, tayo na mga hintil ay makaranas din ng kabutihan ng Diyos Ama. Okay? So ngayon, sinasabi diyan, sabi niya, at least kung ginamit siya ng Diyos para doon sa mga hindi hintil o para doon sa mga hindi Hudyo, para sa atin, at least para naman mapainggit niya yung mga Hudyo na, o tingnan ninyo, ang mga hindi Hudyo o naging mga Kristiyano na, tumanggap sila kay Panginoong Jesucristo. Pinagpapala sila, maganda ang buhay nila, mapayapa ang buhay nila, kahit na mayroong mga kaguluhan sa paligid nila. Nananatili pa rin silang masaya, may galak sa puso, nananatili pa rin silang mabuting tao dahil kasama nila si Panginoong Jesucristo. Mainggit sana yung kapwa niya Hudyo. Yun ang sabi diyan, no?
At ang binibigyang pansin dito, mga ka-Team Jesus, ay ang paghahambing sa mga Hudyo, no? Sa tinapay at saka sa puno. Kanina sa prayer natin, na-mention ng Holy Spirit, na Jesus Christ is the real vine and we are just the branches. Pero tayo, we are not part of the branch. We are crafted. Kaya nga, crafted into your precious hands. Crafted tayo. Craft lang, or ang tawag doon sa mga ano is graft. Parang grafted. Pinutol yung isang puno, 'di ba? Gusto natin na yung may combination ng mangga at saka apple. So, ang puno ng branch ng mangga at ang puno ng apple, ang branch ng mangga nilagay doon sa apple, o kaya yung branch ng apple pinutol yung totoong yung original na branch ng ng mangga at siniksik doon inattach doon yung branch ng ng apple. Kaya ang mangyayari diyan, nag-graft silang dalawa at lagyan niyan siya ng lupa or what, ibugkot nila yan. Hayaan lang hanggang sa sila magdikit, but it will not happen one day or one night. No? Hindi yan mangyayari na one day or one night lang nangyari na yung graft na yon, no. It takes time. Sabi dito, parang sa tinapay, kung ang isang tinapay na yan, inaalay mo, yung part ng ibang tinapay, alay mo na sa Diyos yung buong tinapay. Ang puno rin, pag inalay mo yung ugat ng puno, of course, ang lahat ng ng puno na yan ay kasama na yun sa pag-alay mo. So, yung sabi dito, wala tayong magagawa kung wala yung puno. Kasi tayo ay mga grafted lang tayo. At hindi tayo pwedeng magmayabang. So, dahil itong original na branch, itong original na bahagi ng puno na si Jesucristo, Jesus is the real vine, siya ang totoong parasan siya ang totoong puno, at tayo ay mga branch. Ang totoong mga branch o mga sanga ng puno na yan ay ang mga Hudyo. Subalit dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, hindi sila nanampalataya kay Panginoong Jesucristo, kaya naranasan nila ang kabagsikan, yung anger ng Diyos Ama. At sila ay pinutol doon mismo sa connection. Ang kanilang connection ay pinutol doon na bilang mga sanga, ang totoong mga sanga. At anong ginawa ng Diyos? Tayo na mga hintil, tayo ay inugnay niya doon kay Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. So, nag-graft tayo, ang puputol na sanga ay inugnay tayo. So, ano ang nangyayari dyan? Tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, nalaman natin ang katotohanan, tinanggap natin si Panginoong Jesucristo. Pero hindi doon nagtapos. Dahil tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, kaya ang Panginoong Diyos Ama, inugnay tayo sa Kanya. So tayo ay parang naging part na ng branch. Pero wala pa yon dahil ganon lang yon. Ngayon, kung hindi yan siya i-bound, kung hindi yan siya mayroon silang ilalagay na nagpapadikit, no? Kailangan idikit tayo doon. Paano ngayon kung hindi tayo madikit? Kung hindi nalagyan ng lubid or what, na para sa gano'n na hindi siya malaglag. Hindi, malaglag tayo. Madali tayong malaglag sapagkat hindi tayo nakadikit ng mabuti. No? So, tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, na ugnay tayo kay Panginoong Jesucristo. Subalit hindi doon nagtapos.
Sa spiritual walk of life natin, kagaya ng isang sanga, hindi yan siya kaagad-agad na iuugnay sa totoong sanga. Hindi tayo kaagad na iuugnay sa totoong sanga kung hanggang doon lang tayo, yes Lord, tinanggap kita Lord bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos nun, wala na. So anong mangyayari doon sa iyong kaligtasan? Nalaglag ka doon sa totoong sanga kasi hindi mo na nurture, hindi mo na nourish, hindi mo na follow up ang iyong relasyon kay Kristo. Kaya nga, mayroon silang nilalagay doon na band or what para maging matibay ang pagkaugnay ng sangang orihinal at ng sangang inugnay, yung grafted. No? Yung grafted. So, mayroon silang ginagamit doon para hindi siya malaglag. Paano ba yan? Iugnay natin yan sa ating spiritual life. So, hindi sapat na naiugnay na tayo kay Panginoong Kristo. Kailangan nating lakaran sa araw-araw ang ating pananampalataya sa Kanya upang sa ganoon, unti-unti na tayo, we become Christ-like. So, para sa ganoon, kung ano man ang original na sanga na kung saan tayo inugnay, ay magkaroon tayo ng relasyon at unti-unti na itong sangang inugnay ay magaya na rin sa totoong sanga. Magaya na rin sa totoong sanga at ang sanga na inugnay dahil buhay na siya, ay itong sanga na ito ay mamumunga ito ng maraming mga bunga. Yan tayo. Paano ba natin maiugnay? Paano ba natin maging matibay? Maging matibay ang ating pagkaugnay sa totoong sanga kung saan si Jesucristo. Paano? Kung ang mga farmers ay meron silang mga rituals o sabihin nating mga ginagamit nang sa ganoon ay maging matibay ang kanilang pagkahawak doon sa dalawang sanga na yan, ang mga Kristiyano ay mayroon din. Kailangan nating magpabaptismo sa tubig. Yan yon ang requirement. Kailangan nating magpabaptismo sa fire o kaya sa Holy Spirit. Yun, para didikit tayo, magiging kasing kagaya na tayo sa original na sanga. Ngayon, kung wala tayong mga ganyan, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa atin? Mahina ang pundasyon, kaya nalalaglag. Kung may mga pagsubok sa buhay, sinusubok ka lang na ganito, ganyan, mahinang pagsubok lang, sabi, ay, tita, alis na ako sa kasi ang gulo ng buhay ko, ang dami kong mga ginagawa, ang dami kong yung asawa ko walang trabaho, yung ko, yung ganyan. Sabi nga, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit kamatayan pa, kahit anong sitwasyon pa sa buhay. Eh, sabi ko, okay, go ahead, that's your choice. I'll pray for you. Bakit? Hindi naging matibay ang pundasyon. Hindi naging matibay. Ayan, yes, tumanggap lang kay Panginoong Kristo. Oh, ayan na. Paano? Hindi na dikit ng mabuti. So, kailangan nating gawin ang mga nararapat upang sa ganoon ay malakaran natin. Maging victorious tayo sa harap ng ating Panginoong Kristo. Maging victorious tayo na sagapin o labanan itong mga pagsubok sa buhay, itong mga temptation ng demonyo sa mga buhay natin, sapagkat we are sealed by the blood of Jesus when we had our water baptism, when we declare publicly that Jesus Christ is Lord, and I believe in the Lord Jesus Christ, I accept Him as our Lord and Savior. O nakita nyo yan? Baptism of water is very important.
Yun ang nagdidikit sa atin sa totoong sanga. So anong nangyari? Naalala niyo yung ating parable, the parable of the sower? Yun niya, ang mga hasik na hinasik niya yung mga buto doon, ang ibang buto ay nalagay doon sa may batuhan, no? Ang ibang buto ay nailagay doon sa may daan, yan, daanan, sa daan lang, doon sa may mga bato. Ang iba ay nailagay doon sa may mga lupang may mga tinik. Ang iba ay nailagay doon sa fertile soil, mayabong na lupa. So lahat sila ay tumubo, lahat sila ay tumanggap kay Panginoong Kristo. Unti-unti silang nilalakaran ang kanilang pananampalataya, unti-unti silang lumaki, unti-unting mayroon na from being a seed, naging seedling. Tapos ayan na ang mga dahon, unti-unting gumaganon ang mga dahon, ganyan. Oh. Kasi tayo ay para tayong mga tanim. Tinanim tayo ni Panginoong Kristo ng mga hasik. No? So unti-unti, ayan. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, ganito, ganyan, ganito, ganon, ganito, ganyan. Ano nang nangyari? Yung iba na nakarinig sa salita ng Diyos tumanggap, pero nandoon lang naman sa daan ngayon. So anong nangyari? Yung narinig lang nila, pero hindi napasok sa isipan nila, kaya sila, yung mga sisay nasa daan lang, hindi sila tumubo. Kinain lang sila ng mga ibon. Samantalang yung iba nasa batuhan, tumubo nga, pero rough man ang kanilang road o rough man ang sitwasyon nila sa buhay, kaya hindi nagpatuloy sa pagsisilbi sa Diyos. Kasi may iba-iba silang motibasyon, may iba-iba silang dahilan kung bakit nila tinanggap si Kristo. Yung iba naman ay tumubo na nga, ayun na, nagdahon na, dumahon na, pero dahil ang lupa ay puno ng tinik, so ibig sabihin maraming mga pagsubok sa buhay, ayan, so anong nangyari sa kanyang pananampalataya? Anong nangyari sa tanim? Ang tanim ay, naalala ko yun, nakalimutan ko ang ibig sabihin nun, yung chinok siya, natuok siya sa daghang mga pagsuway sa iyang kinabuhi. No? Hindi na siya makahinga. Kaya, give up na ako. Give up na ako. Hindi na ako magsisilbi sa Diyos. Hindi na ako. Ganon. Samantalang yung seed na yun na itanim sa mayabong na lupa, fertile soil. Ito ay unti-unting lumaki. Hanggang sa lumaki na siya naging puno at siya ay namunga. So, ganon ang Kristiyano. Tayo ay mga puno na gagamitin ng Diyos upang sa ganoon ay mamunga. Or, ang sabi dito, ang Diyos, si Panginoong Kristo, ang puno. At tayo dahil ang mga Hudyo ay hindi naman naniwala kay Kristo, kaya pinuto sila sa totoong sanga, at tayo ang inugnay doon sa sanga. Pero kung hindi matibay ang ating pundasyon, hindi matibay ang pagkakapit natin doon sa sanga na yan, malaglag tayo at tayo'y mamatay. Kasi ang sanga, wala naman niyang magagawa kung wala ang puno. Ang puno, ang sabi dito, ang puno ang nagnanarish sa sanga. Kaya sabi ni Panginoong Kristo, I am the real vine, and you are the branches. Whoever remains in me will bear much fruit. So kung sino yung mananatili sa Kanya ay mamunga ng maraming bunga. Pero anong mangyari sa sanga na hindi nanatili? Patay. Gamitin na lang yung sanga na yun para gawing firewood, pangsugnod. So,
Yan ang kailangan natin, ni-reveal ng Holy Spirit. Paano maging matibay yung pananampalataya kay Kristo? Kailangan mong sundin ang nararapat nang sa ganoon ay maituring ka ng Diyos Ama na kanyang anak, at kapag ikaw ay anak ng Diyos, dahil nabaptismo ka na sa tubig, the Holy Spirit is in your presence, in your heart, you were baptized by the Holy Spirit, so naging matibay ang iyong relasyon kay Panginoong Jesucristo sa araw-araw na ikaw ay nakikinig sa kanyang salita, na ikaw ay pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo, pag tayo nagbabasa ng ating Biblia, hindi yung tahimik. No. Kung nagbabasa tayo ng ating Biblia, binabasa natin ng malakas. Ang tanong ko ngayon, ganyan, dahil naririnig natin yung mensahe, hindi tayo nagbabasa. We read with our mouth para marinig natin. No? Maintindihan natin. Hindi yung tahimik. No. Pag nagbabasa, kaya nga, magbabasa ka ng Biblia, na yung ikaw lang, na wala kang ibang kasama o magulo, ganyan, no. You read your Bible by yourself. Unless may Bible study kayo, iba naman yan. Kasi, corporate yan eh, corporate. Excuse me, ibig sabihin ng corporate, halo-halong mga sharing of wisdom and understanding yan ng Holy Spirit. Kung different perspectives yan eh, ang nagsishare sa Word of God, different perspective. Pero pag tayo ay mayroon tayong quiet time, na nagbabasa tayo, nag-meditate tayo sa Word of God, kailangan nating basahin to ng may bibig, malakas, no? Naririnig natin ang mga salita ng Diyos. No? Naririnig natin ang mga salita ng Diyos. Okay? So yan ang bigyan natin ng idea dito. Lakaran natin ang pananampalataya natin kay Kristo dahil tayo ay hindi mga totoong sanga, tayo ay inugnay lamang kay Panginoong Jesucristo. Ang totoong sanga, no, yung totoong puno, ang totoong sanga ay pinutol dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo, at tayo ay inugnay sa sanga sa pamamagitan ng grafting. Inugnay tayo, binalutan tayo ng kung anong mga binabalot nila dyan para tayo maging matibay ang pagkaugnay. So tayong mga Kristiyano rin, binabalutan tayo sa pamamagitan ng public declaration that we believe in the Lord Jesus Christ and we accept Him as our Lord and Savior. Yan ang public declaration through water baptism. Kaya tumibay siya. Mas lalo itong titibay kung sa araw-araw ng buhay natin ay we welcome the Holy Spirit. We welcome the Holy Spirit, we meditate the Word of God, at pinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Sinusunod natin ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo. At unti-unti ay matulad na tayo para na tayong totoong sanga na hindi na makikita yung sabihin nating scars na tayo inugnay lang, kundi ituturing na tayo ng Diyos na kanyang mga anak, adopted children of God. Kaya nga, yun, sanga tayo na inugnay sa totoong puno. Nang sa ganoon, hindi tayo inugnay, basta na lang inugnay, no? Nang sa ganoon, ang totoong source ng ating pagkain ay ang salita ng Diyos, si Panginoong Jesucristo. So, nananarish yung inugnay na sanga na ito dito sa natural na pinanggagalingan, no? Para sa ganoon, itong naugnay na sanga ay mabuhay, itong naugnay na sanga ay maging malakas, itong maugnay na sanga ay maging matibay, maging matagumpay,
na harapin, na humarap sa anumang mga pagsubok, mga hangin, ulan, tubig, at iba pa, bagyo, no, doon na gumagalaw around the sanga o around sa puno, sa palibot ng puno, na ibig sabihin doon sa atin, pinapalibutan tayo ng maraming mga pagsubok sa buhay. May bagyo, may snow, mayroong kung ano-anong mga pagsubok sa buhay. Pero dahil matibay ang ating pundasyon, we are sealed by the blood of Jesus because we were baptized in water and we were baptized in the Holy Spirit. So kahit na anumang sitwasyon sa buhay, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan ang pakahulugan ng walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay grafted kay Panginoong Jesucristo kung nasunod natin ang kalooban niya. Sinabi naman sa salita ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa akin. So walang makapaghihiwalay sa akin. Walang ang makapaghihiwalay kung ginawa mo ang nararapat sa harap niya. Pero kung hindi natin nagawa kung ano man ang nararapat, mararanasan natin ang bagsik ng Diyos. Ano sabi dito? Ha? Dito sa 22. Dapat daw tayo, okay, dito sa 20. Totoo yan, pinuto sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. At kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot. So ikinabit tayo, huwag tayong magmataas na akala natin tayo na rin ang puno. Akala natin ay kung sino na tayo. No? Tandaan natin, tayo ikinabit lang. Kaya manatili tayong mapagkumbaba at huwag tayong kung akala mo kung sino. Manatili tayong mapagkumbaba. At isipin natin na, Lord, salamat po at isa ako sa iyong inugnay kay Panginoong Jesucristo. Isa ako sa pinili mo upang maging bahagi ng totoong puno. So ano ngayon ang ating may pagmayabang na akala mo ganito ka, ganinon ka? Wala naman tayong pwedeng ipagmayabang. Ano lang tayo eh. Yung galing tayo sa, ano sabi dito, yung olive na wild olive. Galing lang tayo sa wilderness. Galing lang tayo sa excuse me. Galing tayo sa doon lang sa kabugangan. Alam mo yung kabugangan? Nandun sa kagubatan. Hindi tayo original na bahagi ng puno. So sino tayo ngayon na kung akala mo umasta, no? Kaya kayo dyan na mapagmataas na kung akala ninyo naging Kristiyano kayo at naging ganito na kayo, naging ganun kayo. Hala, rebuke is real. Ha? Sabi dito, wag kayong maging mataas kundi magkaroon kayo ng takot. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, fear. So kung mayroon tayong takot sa Diyos, hindi tayo magmamayabang, hindi tayo magmamataas. Manatili tayong mapagkumbaba at tandaan natin na tayo ay nasa lupa at ay kinuha lamang ng Diyos dahil sa kanyang kaawaan. At wala tayong pwedeng ipagmalaki. So ginamit man tayo ng Diyos bilang pagpapala sa iba, to God be the glory. The glory belongs to God alone, hindi sa atin. No? So sa Kanya lahat. Ngayon, kung ginawa natin yan sa ating kapwa na nagmamayabang tayo na akala natin kung sino na tayo, paano natin mababawi yan? Paano pa natin ma-regain yung reputasyon natin bilang Kristiyano kung ganyan ang ginawa natin sa ating kapwa Kristiyano? Wala, nasira ang ating testimony. Nasira ang testimony natin.
Pero ang Diyos ay puno ng kaawaan. Kung ang isang taong natisod, kung ang isang taong sabihin nating nadapa, na isang Kristiyano, magpapakumbaba lang sa trono ng kaawaan doon. Patawarin mo ako, nagkamali talaga ako sa reaction ko, sa decision ko, whatsoever. Forgive me, Lord. Ako'y nakatisod sa kapwa ko Kristiyano. Patawarin mo ako. Salamat sa conviction ng Holy Spirit. At muli kang bumangon. Sapagkat ang tao ay hindi perpekto. Pero kung nananatili ka dyan sa status mo na magbibigay ka ng rason, na, kasi ganito, kasi ganyan, bakit kasi ganyan, ganun, nasa sayo na yan. Kasi anong sabi ng Diyos, He hates the proud, but blesses the humble. Oh, anong gusto mo? Magalit ang Diyos sa'yo? Maranasan mo ang bagsik ng kanyang galit? O maranasan mo ang kanyang mga pagpapala? Ako, I chose to receive the blessings of the Lord rather than His anger by humbling myself. Lord, I'm sorry po, nagkamali ako. At baguhin ang buhay ko. No? So kung binigyan na tayo ng Diyos na baguhin ang mga sarili natin sa pagiging impulsive natin, sa pagiging madaling magalit, sa mga pagiging impatient natin, huwag na nating ulitin. Kasi inano na tayo binigyan na tayo ng pagkakataon na magbago. Dapat ay natuto na tayo sa ating pagkakamali. Natuto na tayo sa ating pagkakamali. Huwag na nating ulitin yung pagkakamali yun. Pero kapag inuulit pa rin natin na ganun pa rin natin, walang saysay ang iyong pag-iyak-iyak dyan sa Diyos. Walang saysay ang iyong pagsabi, Lord, forgive me, Lord, magbago na ako. Walang saysay yan. Kung nananatili ka pa rin doon sa likas na kasalanang katawan mo. Malalaglag ka doon sa totoong puno. Mabackslide. Mabackslide. Kasi hindi naging matibay ang kanyang pundasyon, no? Ang pagkakapit, yan, tandaan ninyo, dito tayo sa 21, sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. See? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Babagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi kayo man ay puputulin din. Ang kabutihan at the goodness and the anger of God. Mabagsik siya sa mga hindi sumusunod kay Kristo, pero mabuti siya sa sumasampalataya at sumusunod kay Kristo. So may isang choice ka lang. There are two choices, pero isa lang ang pwede mong piliin. Anong gusto mong piliin? Ang bagsik ng Diyos o ang kanyang kabutihan? It's your choice. Sapagkat si Panginoong Jesucristo, hindi mo siya namimilit. Hindi siya namimilit si Panginoong Jesucristo. Hindi siya namimilit. Kung napanood ninyo yung The Encounter, hindi namimilit si Panginoong Jesucristo kay Debel. Pinili pa rin niya na hindi kainin yung pagkain. Sa halip na maranasan niya ang kaligtasan, maranasan niya ang kapayapaan na ibinigay ni Panginoong Jesucristo, pinili niya yung pride niya. So, ganun din tayo. Tayo ay mga sanga na inugnay sa totoong puno. Tayo ay mga hintil na binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ni Pablo, Apostol Pablo, na siya ang ginamit para
maipahayag sa mga hintil ang kaligtasan. Kaya inugnay tayo ng Diyos sa totoong puno o doon sa kanyang anak na si Jesucristo sa John 3:16. Subalit, kailangan nating patibayin ang ating pananampalataya kay Kristo. Sundin natin kung ano man ang ginawa niya, yun din ang ating sundin. So kayo dyan, na hindi pa rin nakapagbaptismo sa tubig hanggang ngayon, malalaman mo ang kaibahan kapag ang isang tao ay nabaptismo na sa tubig at nabaptismo sa Holy Spirit. Sapagkat kahit ano pa mang dagok ng buhay ang dumating sa buhay niya, mananatili pa rin ang Holy Spirit ay nasa kanya pa rin, babangon at babangon pa rin yan. Babalik at babalik. Sapagkat ang taong yan ay sealed by the blood of Jesus. She or he is God's property. Ano mang gagawin ng demonyo dito, left and right na mga pagsubok, kahit nag-backslide na, balik pa rin yan kay Panginoong Jesucristo. Bakit? Property na yan ni Panginoong Jesucristo. Property na tayo kung tayo nagawa natin yung mga ginawa din ni Panginoong Jesucristo. So kayo dyan na hindi pa kayo nabaptismo sa tubig, mag-isip-isip kayo. You are not God's property yet. You are. You will be. Pag nagawa ninyo ang mga yan. Kasi kailangan yan eh. Kailangan yan para mapatibay ang ating pananampalataya kay Kristo. Kailangan yan para marinig ng demonyo na publicly you are declaring that you believe in the Lord Jesus Christ and you accept Him as your Lord and Savior. So huwag ninyong patagalin. Kasi, kung pinapatagalan nyo, mas lalim yung pinapahirapan ang mga sarili ninyo. If you take it for granted, mas lalo ninyong pinapahirapan ang mga sarili ninyo. You ask the Holy Spirit. You pray for His guidance. Kasi ang Holy Spirit, alam niya kung ano ang dapat mong gawin. So, humingi ka ng tulong. Tulungan mo ako, Holy Spirit. Magpadala ka ng iyong anghel, magpadala ka ng iyong instrumento upang sa ganon ay magawa ko ang nararapat sa iyong harapan. Masunod ko ang iyong kalooban. I will be sealed by the blood of Jesus. Well, you're not yet sealed. Kung hindi ka pa nabaptize in water and nabaptize in the Spirit, you are not yet sealed. Hindi pa buo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Dito ka pa lang, palutang-lutang ka pa lang, No, palutang-lutang ka pa lang. Hindi pa naging matibay ang iyong pundasyon. So, yun ang paalala ng Diyos. Tayo ay mga sanga lang na inignay doon sa totoong puno. Wala tayong pwedeng ipagmayabang na kung ano, kundi magkaroon tayo ng takot. Takot na gumawa ng masama sapagkat pag gumawa tayo ng masama sa harap ng Diyos, mararanasan natin ang kanyang bagsik. Sa halip na tayo ay matibay na ang ating relasyon kay Kristo, panatilihin natin yun. Lalakaran natin yun unti-unti sa bawat araw ng buhay natin. No? Pag hindi tayo nanatili, maranasan natin ang bagsik ng Diyos o putulin naman tayo doon sa puno o wala, namatay na tayo. Kasi wala namang source. Ang puno man ang source ng lahat ng nutrients. Si Panginoong Jesucristo ang source ng lahat ng ating pangangailangan, ng lahat ng ating pagkain. He is the bread of life. Man doesn't live by bread alone, but in every word that comes out
from the mouth of God. So ito yon ang salita ng Diyos. So kung inanarish natin ang ating katawan, ang ating espiritu, bawat linggo lang, every Sunday, wala, depleted, malnourished ang iyong kaluluwa. Kaya nga kailangan araw-araw, linggo, magsimba tayo doon sa ating mga local churches, Bible-based. Kasi kung Bible-based, walang pinagbabatayang iba yan, kundi ang Biblia. Kung ano ang salita ng Diyos. Hindi ang mga tradisyon, hindi ang mga kulto, hindi ang mga debolto o ang mga practices ng ano na yan, ng relihiyon na yan. No? Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord. Holy Spirit, salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. Salamat at ikaw na naman ay nangusap. To you be all the glory and honor. Salamat po. Salamat po, Holy Spirit, sa iyong revelation. Na kami ay isang sanga na inugnay kay Panginoong Jesucristo ang totoong sanga. Nangyari yon dahil may mga Hudyo na tumanggi kay Panginoong Jesucristo, kaya sila ay pinutol at kami ang inihalili sa mga naputol na sanga na yon. Lord, salamat po. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Pusong may takot. May takot na gumawa ng masama. Dahil inugnay lang kami ni Kristo. Hindi kami ang totoong puno. Gamitin mo kami, Panginoong Jesucristo. Gamitin mo kami, Banal na Espiritu. Ang aming relasyon kay Kristo ay maging matibay at magkaroon kami ng mamunga kami, magkadahon kami, mamunga kami ng maraming bunga para sa kaharian ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Lord, pinagdadasal namin yung aming mga kapatiran ngayon na nagde-desire sa mga puso nila na sundin ang iyong kalooban, na gusto nilang mabaptismo sila sa tubig at mabaptismo sa Banal na Espiritu. Pagtulungan mo sila, Lord Jesus. Holy Spirit, guide it. I-lead mo po sila sa mga local churches na kung saan sila, malapit sa kanila, Bible-based churches, na sa pamamagitan nun ay mas lalong tutubo ang kanilang pananampalataya sa iyo. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Na masunod nila ang iyong kalooban, Panginoong Jesucristo, Lord. Tulungan mo po sila. Let it happen, Father God, na they will be sealed by your blood, by the blood of Jesus. Na they will be your property, Father God. Hallelujah, Lord. Na maituring namin ang aming mga sarili na kami ay iyong property. Na kami ay iyong properties at wala nang puwang. Wala nang chance ang kaaway mo, ang demonyo na sirain kami. Muli kami sirain. Na ang aming bagong buhay ay magagamit para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. Na walang karapatan ng demonyo na kami ay sirain, na kami ay saktan, dahil kami ay iyong properties. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa lahat ng iyong mensahe. At we seal your messages. We seal your messages with the blood of Jesus na hindi ito manakaw ng kaaway ng Diyos, na ang iyong mensahe sa araw na ito ay manatili sa aming mga puso at iyon ang aming maging gabay. O hallelujah. Salamat po, Lord. To you be all the glory and honor, Father. Pagpapalain mo, Panginoong Jesus, ang lahat ng mga nandito ngayon sa ating live at lahat ng nandito ngayon sa live mo at sa kung sino man po ang makikinig sa broadcast na ito all over the world. Maraming salamat. To you be all the glory and honor. In Jesus' name, with the Holy Spirit. Amen! Ayan, mga ka-Team Jesus!
Remember, we are just a branch. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang na kung sino-sino tayo, ha? We are just a branch. At pwede tayong putulin ulit ng Diyos kung tayo ay hindi sumunod sa kanyang kalooban. So, piliin natin ang kabutihan ng Diyos kaysa ang kanyang galit, ang kanyang bagsik. So, maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. By the way, bago ako umalis, kung gusto ninyo magkaroon ng love gift at may mga love gifts kayo, maaga kayong dumating sa ating live at saka magstay kayo. Hindi yung nasa kalagitnaan na kayo dumating. Mahalaga sa atin ang pagsamba at yung makapagsimula tayo. So yun ang chine-check dyan ni Sharon, no? Yung pagpunta nyo ng maaga, yung pagstay ninyo, kasama yun sa mga rewards na ibibigay ng Diyos sa inyo. Huwag kayong pumasok dito sa live na nasa kalagitnaan na hindi na ninyo maintindihan ang mensahe ng Diyos. At saka, sinecheck din ni Sharon yan, yung inyong mga reflections na sinare ninyo dyan sa dyan sa box o dyan sa mga message, no? Saka doon sa YouTube. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.